So, praise God. Marami, sobra ang pasasalamat namin sa Panginoon dahil sa buhay ni Ate Glenda. And ever since the world began, nandun si Ate Glenda. The Dunamis, di ba? The name of the church before, kung ano po yun, is nandyan si Ate Glenda. And she is also one of those people na hindi talaga bumitaw. Kahit na gusto na namin bumitaw, pero kumapit si Ate Glenda. Isa sa Ate Glenda doon sa mga kumapit. And maraming salamat sa buhay mo, Ate Glenda. And you know how much you love me. That's how much also I love you as my sister. So you're actually more than my biological family sa buhay ko. And maraming salamat sa buhay mo, Ate Glenda. Napakabuting yan sa Ate Glenda. Medyo ano lang yan, kalog lang yan minsan. Pero mahal na mahal namin yan sa Ate Glenda. Di ba? Sa buhay namin dito sa Dunamis Church. At, nga ako, may birthday. So maraming salamat talaga, Ate Glenda, sa buhay mo. Especially for not only being a time limit. Lance, happy birthday. Mga sa lahat at salamat sa Panginoon sa buhay mo. At kumbaga, isa ka sa mga halimbawa ng isang mabuting Kristiyano dahil nga all glory to God na nakikita namin as part as core leaders na nakikita po namin kung gaano yung heart mo to serve God. At yun nga na napaka-cool niya ni Glenda. Kumbaga, relax lang siya sa lahat ng bagay. Chill lang, sabi nga. But in God's grace, at yun nga na ipapasalamat kami sa buhay mo na sabi nga yung Dudy na munti ka na daw bumitaw. Pero praise God dahil sa habang katawan ng Panginoon na patuloy kang naglilingkod at alam ko na God will reward what you are work in Him na iba na natin na sa kapuyanan ng Panginoon na patuloy at kung ano man yung kahilingan ng iyong puso na nawa ito ay maging align sa nais ng Panginoon sa buhay mo. At salamat at Glenda sa buhay mo at nawa magpatuloy tayo lumago sa gawain ng Panginoon. Lance, happy birthday. Ikaw yung isang big sister namin dito sa Jeddah. One chat away ka lang kung wala kaming pagkain mo. Punta kami ulit sa bahay nyo. Tapos nagluluto ka. Thank you so much for everything, Ate Glens. Love na love ka namin, Ate. And I know that God will continue to shower blessings. Happy birthday. Na-echo. Happy birthday, Ate Glenda. Na-message ko na sa'yo, pero uulitin ko. Amen. So, I love you so much, Ate. You know how much I respect you, I admire you, I look up to you. When I grow up, I want to be like you. Hallelujah. Sabi nila, di ba? Sabi nila, imitate Christ, di ba? But sabi din ni Paul, imitate me for I imitate Christ. So maybe you are my Paul. I want to imitate how you live your life faithfully, serving the Lord, how humble you are, how obedient you are, how yung kababaang loob talaga, and yung wisdom mo, Ate, na nakikita na hindi man siguro inaano ng karamihan, but you are the boldest person I know. Because pagiging bold ay hindi lang naman yung malakas magsalita or anything. You have that quiet strength that minsan sinasabi ko nga pag hindi ako makapagdesisyon sa mga bagay-bagay, tinitignan ko kung paano ka, mga tuwiran, tinitignan ko kung paano yung pananaw mo sa mga bagay-bagay. And somehow, I feel confident sa mga decision ko when I know na yun din ang pananaw mo. Hindi naman sa panggagaya, pero I have faith in your kasi nakikita ko kung paano ka mabuhay sa katwiran ng Panginoon. That is why you are inspiration to us, hindi lamang sa akin spiritual na buhay. Sabi ko nga, kahit sa mga bagay-bagay sa araw-araw na kailangan natin pagdesisyonan. So, ang aking panalangin, Ate, ay lahat ng mabuti, lahat ng kasiyasiya, lahat ng perpekto na kalooban ng Panginoon ay maranasan mo, ma-experience mo, mapasa iyo. At maraming salamat, sabi ni Dodi kanina, from the beginning, dito ka na po, and isa ka rin sa mga dahilan kung bakit I know that I have made the right decision to stay. And I praise God for your life. Yun lamang po, Ate. Love you and happy birthday. Sabi nga ni Ate Faith, di ba?
tinitignan niya si Ate Glenn. So, grabe yung ka-gentleness ni Ate Glenda, no? Nakikita ko yun sa kanya, not only the way how she speak, but how gentle she is every time yung mga sitwasyon sa life niya. Situation sa life niya, na nagiging gentle siya sa lahat ng bagay. Kumbaga, guided talaga siya ng Panginoon, no? Kaya nga, Ate Glenda, you are fearfully and wonderfully made by God. So Jeremiah 17 verse 7 to 8, sabi diyan, but blessed is the one who trusts in the Lord, whose confidence is in Him. They will be like a tree planted by the water that sends out its roots by the stream. It does not fear when heat comes. Its leaves are always green. It has no worries in a year of drought and never fails to bear fruit. And because your confidence is in the Lord, kaya ganyan yung nakikita sa buhay mo. Maraming salamat for your life, ate. At our declaration will always be yung salt and light na binigay ng Panginoon sa iyo ay hindi mawawala. Salamat sa buhay mo, ate. Thank you. And you know how much we love you. Happy birthday! Belated happy birthday, Ate Glenn. Maraming salamat sa pagpapakita ng gentleness, pagiging calm in the midst of situation. Kagaya nung nakita ko nung CIJ event, grabe na yung hectic na yung nangyayari, pero ikaw, na-possess mo rin pa rin yung calmness, nandun pa rin yung nahandle mo siya in a gorgeous way and elegant way. Tsaka marami akong natutunan sa iyo at kay Ate Faith during mga adulting 101 natin, mga conversation natin. Marami akong natutunan doon. Pagpapatuloy natin po yan. Happy birthday and thank you so much. Happy birthday. Belated happy birthday pala, Ate Glenn. Masasabi ko lang, Ate Glenn, thank you. Thank you for being a good sister sa akin. Hindi, sa totoo lang, si Ate Glenda, yung pinaka gusto kong, parang kung bibigyan ulit ako ng Panginoon ng bagong buhay. Iba yung, life, diba? Gusto ko yung ikaw na yung parang magiging ate ko, ganon. Kasi ikaw yung ate na pwede mong takuhan pag merong mga problems, pwede mo siyang pagsabihan. Mapaglabasan ng mga gusto mong sabihin na hindi mo may labas sa iba, ganyan. Ikaw yung ate na, alam mo yung prangka ka, na kahit na nakakasakit, pero alam mo yung prangka pero hindi ka magtatanim ng sama ng loob kasi totoo. And thank you kasi lagi kang nandyan. Thank you sa mga advice mo. I love you talaga, Ate Glenda. Thank you. Glenda. Alam mo naman yung message ko kasi nasabi ko na sa inyo ni Eds. I'm very thankful to the Lord kasi as first time here in Jeddah, as first time here in Saudi Arabia na walang family, natagpuan ko kayo, natagpuan ko ang Dunamis. Thank you, Ate Glenda, for being my sister. I always thankful to that and always saying to you na, Ate Glenda, kapag nalulungkot ako, gusto ko yung kausap kita, ate. Alam mo yun, alam mo sa'yo ako umiyak. Sa'yo ko sinasabi yung lahat. Thank you. Kasi gumagaan yung pakiramdam ko. Thank you sa pagiging kapatid. Thank you sa pagiging ina. Kasi alam mo naman wala na akong ina. Kaya sinasabi ko lagi sa'yo. Thank you, Bella. I just want you to know na you truly inspire me every time na we are having our study dito. I admire your wisdom, Ate Glenda, kasi pawang lahat ng mga words na lumalabas sa bibig mo is pawang kabutihan na mga pagpupuri sa ating Panginoon. And dalangin ko na kung ano pa man yung kulang sa buhay mo ngayon, na mapunan na yon. Ayun, tapos I admire sa work, I admire your calmness. Kahit so far, never ko pa nakikita na naka-turn on ang beast mode side mo. Kahit na sobrang beast mode na yung mga tao sa paligid sa atin. Paano mo nagagawa ni Ate Glenda? Nakalmado pa din. So sabi nga ni Ate Faith, I wanna be like you then when I grow up.
Happy birthday, Ate Glenda, and I pray that God will continue to bless you with all your heart's desires. We love you, Ate Glenda. Thank you for being our ate and our mentor. Ate Glenda, happy birthday. I pray lang na patuloy ka pang gamitin ni Lord. I-bless ka ni Lord ng mas marami pang blessing na dumating sa'yo. At yun nga, ibigay ni Lord yung desire ng iyong puso mo at ang kalooban lamang ng Panginoon. Salamat, Ate Glenda, dahil kahit na sa sandaling panahon na ay ba't ako 31, verse 30. Diba? Charm and grace are deceptive, and beauty is vain. But the woman who fears the Lord shall be praised. Praise God, ate, sa buhay mo, ako ang may naiiyak. Alam mo na mahal kita. Mahal na mahal ka ng pamilya. Mahal na mahal ka ng pamilya namin. Because we know, kaya namin ni Pastor Jan that you will stand. You will stand sa church. Amen? And prayer ko sa iyo lagi is, God will give you the desire of your heart. No, na dumating yung tao sa buhay mo na yun talaga yung yung tadyang. Yung klaro talaga na darating. Clear na. Lagi ko ang sinasabi sa'yo na merong ibibigay sa iyo. Amen. Amen. You are so blessed of everything. You have the love of the friends, church mates, especially. You have the love of the family. God, just wait. Sabi niya, Panginoon Diyos, just wait. He has something for you.